Dahil po ang aking pamilya ay hindi na po ako kayang pag-aralin, umalis po ako sa aming bahay at iniwan ng aking pamilya. Ako po ay nagpalaboy-laboy sa kalye. Hindi ko na po alam kung saan ako tutuloy. Natutulog lang po ako sa tabing kalye. Naghahanap ng karton upang gawing sapinan. Nagtitiis kahit na madumi ang katawan. Katulad po ng mga kasama kong batang kalye, tinitiis po nila kahit na madumi po ang kanilang katawan. Hindi ko na rin po alam kung ano ang aking kakainin sa bawat araw. Ang ginagawa ko na lang po ay naghihintay na matapos ang mga kumakain, at kapag natapos na po ang mga kumain ay hihingiin ko na po ang mga natirang pagkain. At minsan din po, ang ginagawa ko po ay nangangalakal, naghahanap ng plastic, bote at mga papel. At kapag napuno na po ang sako ko, ibebenta ko na po upang may pambili na po ako ng pagkain. At minsan din po, ang ginagawa ko po ay kumakatok sa mga bahay-bahay upang manghingi ng pagkain, pero minsan po ay walang namimigay. Nung ako po ay nasa kalye, meron po akong hindi magustuhan at pangit na aking nakikita sa mga kapwa ko po batang kalye. Sila po ay natuto ng magnakaw, pumatay, at hindi na rin po silang marunong gumalang sa mga nakakatanda sa kanila. Nakikita ko rin na nag-aaway po sila sa mga bagay at gamit na kanilang ninanakaw. Nakikita ko rin po na ang mga kapwa ko batang kalye ay marunong na silang magdroga. May isang bagay po akong nakikitang ginagamit ng mga kapwa ko batang kalye. Ito po ay ang rugby at solvent. Droga po ito na madalas ko pong nakikita sa mga kapwa kong nasa lansangan. Yung nasa kalye pa rin po ako, lagi po akong nag-iingat sa mga kabataan. Dahil po may nakita na po akong niloloko na kapwa ko batang kalye na kunyari po ay bibigyan ng pera para lang po makuha ang atensyon na mapalapit sa kanya at mapaniwala. Napapakainin siya, pag-aaralin at aalagaan. Pero ang tunay po talagang gagawin niya ay papahirapan at papalinis kanya ng buong bahay, at minsan papaunihin kanya ng malalaswang bagay. Marami po talagang abuso ang nangyayari sa kalye. Nung dumaan po ang ilang araw, ay bigla po akong nagkaroon ng pag-asa sa akin sarili na may isang street educator, taga-tulay ng Kabataan Foundation, na nagtanong sa akin kung gusto ko bang mapabilang sa isang ahensiya na tumutulong sa mga tulad kong nabubuhay sa lansangan. Tinanong po ako kung gusto ko pong sumama, pero nung una po ay hindi ako sumama. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa nalaman ko po na ang tulay ng kabataan ay nangangalaga sa kapakanan ng mga batang lansangan na wala sa pangangalaga ng kanilang pamilya. Bigla pa akong nabuhayan at napaisip na hindi pala lahat ng tao ay walang puso. Meron pa palang taong may puso na handang tumulong sa mga batang nangangailangan. Nung nasa tulay ng Kabataan Foundation na po ako, bigla po akong nagulat sa aking nakita na totoo pala na may handang tumulong sa mga batang nasa lansangan. Nung araw na iyon, doon na po akong nagsimulang mangarap. Sinabi ko po sa akin sarili na magtatapos ako ng pag-aaral para balang araw ay makatulong din ako sa mga batang kalye katulad ko po dati, at makatulong din ako sa aking pamilya at sa tulay ng Kabataan Foundation, kung saan sila ang tumutulong sa akin upang maipagpatuloy ang aking pag-aaral. Alam ko po na ipagpapatuloy ko ang aking pag-aaral hanggat nandyan pa ang tulay ng Kabataan Foundation na walang sawang tumutulong sa akin at sa mga kapwa ko batang kalye. Marami pong salamat. Ako naman po si Glycel Iris Palomar, 12 years old. Nakatira po ako sa tulay ng Kabataan Foundation. Marami na po ang mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Marami sa kanila ang naging biktima at masama ang nangyari sa kanila, tulad ng droga o prostitution.
Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Kahit walang kasalanan ang mga bata. At bakit kaunti lang ang mga taong tumutulong sa